Happy Sabbath mga kapatid. God is good. All the time. God is good. Ang Panginoon mga kapatid, mabuti talaga siya sa lahat ng panahon. Sino ba ang naka-feel o nakita ang kabutihan ng Panginoon sa kanyang buhay ngayon? Amen. So tayong lahat mga kapatid, nakita natin ang kabutihan sa Panginoon sa ating buhay. Pribilehiyo po nato kay nabuntay usapod ka bisita si Nico. Nagikan ni siya sa Lanao. No, dayon usapon ni siya nga mag-share sa ato og mga mensahe, mga pagtulun-an dinha sa balaan nga kasulatan. Atong isunod ang short message ni Brother Nico Asubi. Amen. Maraming salamat po sa napakagandang awitin, no? Why have chosen me? So, matanong natin sa ating mga sarili mga kapatid kung bakit tayo ay pinipili pa rin ng Panginoon kahit na sa kabila ng ating makasalanang buhay. But still mga kapatid, pinipili pa rin tayo sa Panginoon. Kaya yan ang napakaganda sa awitin mga kapatid na narinig natin sa mga women's natin ngayon, na pinipili pa rin tayo sa Panginoon kahit na tayo ay makasalanan, at naligtas tayo sa ating kasalanan mga kapatid sa pamamagitan ng pagligtas sa ating Panginoong Kristo sa Kalbaryo sa cross. So hindi talaga natin mababayaran mga kapatid ang pagligtas sa Panginoon sa atin, but ang ating gagawin mga kapatid, pananampalataya lang po tayo sa Panginoon at ipagpatuloy natin ang ating mga gawain na ayon sa kanyang kalooban. So, but sa hapong ito mga kapatid, sa hindi pa po ako magpatuloy, so gusto ko muna kayong i-greet ng Happy Sabbath. Happy Sabbath mga kapatid. God is good. All the time. God is good. Ang Panginoon mga kapatid, mabuti talaga siya sa lahat ng panahon. Sino ba ang naka-feel o nakita ang kabutihan ng Panginoon sa kanyang buhay ngayon? Amen. So tayong lahat mga kapatid, nakita natin ang kabutihan sa Panginoon sa ating buhay. So kaya nandito po kami ngayon sa pamilya Maghilom, kina Brad Samuel. So magandang hapon sa iyo Brad. So makaintindi ka ba ng Tagalog Brad? Okay lang ba? Kasi nagtatagalog talaga ako sa tuwing nag-message ako at nag-sermon, kasi isa akong Seventh-day Adventist vlogger at marami din akong mga followers doon sa Maynila na nagsabi sa akin na pwede ba daw na haluan, kasi nung una Bisaya talaga yung wika ko sa pag-preach ko, but ngayon tinagalog ko na kasi sinabihan ako nila na hindi daw nila maintindihan. Kaya mas common man ang Tagalog, maintindihan man nating lahat mga kapatid, kaya magtatagalog ako. So ngayon mga kapatid, ang ating message pala ngayon mga kapatid, short message lang po ito, but ang nakaganda nito mga kapatid, dahil makapagpagrupo ito sa ating pananampalataya sa Panginoon. Dahil alam natin mga kapatid na ang ating panahon ngayon ay nandoon na tayo sa last day mga kapatid, na ang saad sa Panginoon sa banal na kasulatan, ang kanyang mga signs of the times na natupad na talaga lahat. For example mga kapatid, yung mga bilihin ngayon napakamahal na mga kapatid, no? Kung ating makikita, nagmahal ang mga bilihin ngayon. So nandyan yan sa banal na kasulatan mga kapatid, sinasabi yan sa last day na darating talaga tayo sa panahon na iyan, na parang yung buhay natin hindi na kagaya noong una. Noong una napaka-chill pa lang natin, ngayon hindi na, dahil sa ating panahon na totoo talaga na malapit na babalik ang ating Panginoon. So that's why mga kapatid, nandito po kami ngayon sa inyo Brother Samuel, kasama sa aking mga kasama dito sa Sibutad Seventh-day Adventist Church. Mag-share po kami sa inyo ng mga words of God na makapagpag-grow sa ating pananampalataya sa Panginoon, na mababasa po dito mga kapatid sa book of Romans chapter 10 verses 15. In how shall the faith exceed the descent, as it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. So kung sa Tagalog pa mga kapatid, ang sinasabi dito, at paano silang magsisipangaral kung hindi sila nga sinugo, gaya nga ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga paa ninyong mga nagdadala sa masasayang balita ng mga bagay na mabuti. So ang dinadala namin po sa inyo ngayon, Brother Samuel, yung mabuting balita sa ating Panginoon. At nakikita tayo sa Panginoon mga kapatid na nanampalataya tayo, nagpupuri tayo sa Kanya. Ngayon sa hapong ito, masaya po ang Panginoon mga kapatid. Kaya ginagawa namin ito na pumunta kahit malayo at ang inyong bahay, pero pinuntahan pa rin namin brother, dahil alam namin na ang aming ginagawa, natutuwa po ang Panginoon. At sa lahat mga kapatid, ang panahong ito ngayon, baka tayo lang ang nagbulay-bulay ngayon sa salita ng Panginoon. Sa napakaraming tao sa sanlibutan mga kapatid, sa oras na ito, tayo lang ang nakikita sa Panginoon na nampalataya sa Kanya at
pupuri sa kanyang banal na pangalan. Kaya napakasaya po sa Panginoon mga kapatid na ginagawa natin ang kanyang kalooban. So, dito mga kapatid, dito tayo sa pangalawang verse na ating babasahin mga kapatid, dito po sa Mateo chapter 24 verses 14. Dahil ang ginagawa natin ngayon is ang pag-preach sa gospel, sa magandang balita sa ating Panginoong Hesus. Bakit kaya natin ito pinangaral mga kapatid, ang magandang balita sa Panginoon? Ano ang gustong mangyari sa Panginoon mga kapatid? Bakit natin ito ginagawa? Ang sinasabi dito mga kapatid sa Matthew chapter 24 verses 14, in this gospel of the kingdom shall be preached in all the world of a witness unto all nations, and then shall the end come. So, sa pamamagitan pala mga kapatid ng pag-preach natin sa magandang balita sa Panginoon sa buong sanlibutan, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong sanlibutan natin mga kapatid, i-preach ang magandang balita sa Panginoon. Ang nakaganda mga kapatid, dahil ang ating ipinangangaral ang magandang balita, hindi yung hindi mabuting balita. Dahil ang ating nakikita ngayon sa mga news ngayon mga kapatid, sa mga television, wala na tayong makikita na mabuti. Puro na lang masama. May namatay dyan, may sunog dyan, may lindol doon. Hindi na maganda ang news ngayon mga kapatid, but ang nakaganda mga kapatid, dahil nandyan ang salita ng Panginoon. Nandyan ang banal na kasulatan. Nandyan ang magandang balita sa Panginoon na aming dinadala ngayon sa inyo, Brother Samuel. Yan ang magandang balita sa Panginoon. So, kaya pala mga kapatid na amin po itong ipinangaral sa inyo ngayon, ang magandang balita sa Panginoon, dahil isa din ito sa utos ng Panginoon na i-preach ang kanyang salita sa buong sanlibutan. At pag magawa na yan mga kapatid, babalik na ang ating Panginoon at tayo ay ililigtas. Dahil ang Panginoon mga kapatid, meron po siyang pangako na mababasa natin dyan sa John 14 verse 1 to 3 na nangako ang ating Panginoon mga kapatid dyan, na babalik siya dito sa sanlibutan na ito at dadalhin niya tayo doon sa napakagandang tirahan natin doon sa kalangitan na inihanda niya para sa atin kung tayo po ay nanampalataya sa Panginoon, nagpatuloy hanggang sa kanyang muling pagbalik mga kapatid. So dito, kaya mga kapatid, sinishare talaga namin sa inyo ang magandang balita sa Panginoon dahil may purpose po siya mga kapatid, no? Dito sa 1 Timothy chapter 2 verse 4, sabi dito mga kapatid, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. So, ang kalooban ng Panginoon, mga kapatid, Brother Samuel, na gusto sa Panginoon na kanang baligtas ang lahat ng tao. Hindi gusto sa Panginoon na mayroong tao na pupunta doon sa impyerno. Kasi alam ng Panginoon kung gaano ka tindi, kung gaano kasakit ang maranasan sa mga tao na mapunta doon sa impyerno. Kaya gusto sa Panginoon na ang lahat ng mga tao ay maliligtas at malaman ang katotohanan, mga kapatid. Kaya nandito po kami ngayon, gishare namin ang salita ng Panginoon at ang katotohanan na wala pong ibang maliligtas sa atin kundi ang ating Panginoong Kristo lamang, mga kapatid. Amen? So ngayon mga kapatid, dito tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoon. Sa tuwing nasa pananampalataya na tayo sa Panginoon, mayroon talagang mga trials na ating maranasan. Mayroong mga hindi maganda na kasi hindi talaga masaya ang demons, mga kapatid, kung tayo ay nanampalataya sa Panginoon at naging tapat sa Kanya. Kaya mayroong mga trials na darating sa atin. Dahil ang sabi dito sa Luke chapter 21 verses 17, and ye shall be hate of all men for my name's sake. So naranasan niyo ba mga kapatid na sa tuwing nasa pananampalataya kayo sa Panginoon, tapos maraming mga tao na magsasabi sa inyo na parang nabaliw na yan. Yung nung una ba, yung binala mo, hindi ka pa nagdala ng Biblia, but ngayon nabago na yung buhay, kahit magkikita ka na sa mga tao na nagdala ka ng Bible at iniwan mo na yung mga masasamang gawain mo. Pero ang sinasabi nila parang nababaliw na raw. So ako naranasan ko yan mga kapatid. Pero kung tutuusin mga kapatid, kung i-dibdib ko talaga yan, mawala talaga ako, mabackslide talaga ako. But mirong sinabi sa ating Panginoon mga kapatid na kahit mirong mga trials na darating sa ating buhay, kakayanin natin yan. Dahil kung ating titingnan ang buhay ni Job mga kapatid, hindi basta-basta na trials ang nangyari sa kanyang buhay. Nawala ang lahat ng nasa kanya. Pati yung mga anak niya mga kapatid, naubos, namatay lahat. Pati yung asawa niya, iniwan siya mga kapatid. Pero ano ang ginagawa ni Job? Nagpatuloy siya sa pananampalataya sa Panginoon. Nagpasalamat siya sa Panginoon. So ang ating mga trials na nangyari sa ating buhay ngayon mga kapatid, kung ating titingnan ang buhay ni Job, napakalayo lang. Kung nakaya ni Job mga kapatid, dapat kaya din natin ang mga trials na darating sa ating buhay. Amen?